Makakausap po natin ngayong umaga si Department of Agriculture Assistant Secretary for Legislative Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, at siya ring Assistant Secretary for Consumer Affairs, at the same time OIC Executive Director ng Philfina or Philippine Fiber Industry Development Authority. Good morning po, Attorney Guevara. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Querer. Magandang umaga, Sir Audrey at kay Ma'am Dayan at sa mga tagapanood nyo at tagapakinig po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Yes, ma'am. Una po sa lahat, kamusta na po kayo at ang inyong trabaho sa Department of Agriculture? Napansin po namin na medyo Okay marami-rami naman po pala kayong tungkulin sa DA sa ngayon. Opo, okay naman po at napagsasabay po natin naman, magkaka-align naman po ang ating goals pagdating naman sa consumer affairs at syempre sa policy making at syempre sa PhilFida. Marami po tayong mga plano ngayon na binabalangkas at kasalukuyan po pina-finalize na po namin, lalo na sana yung re-relaunch po sana natin ng Kadiwa program at iba pang mga programa po natin na inihanda para sa taong ito. Alright, Asek, unahin po muna natin pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga agricultural products sa ngayon. Kamusta na po yung supply ng ating mga agricultural products sa ngayon? Specifically, ito pong sibuyas, asukal, bigas at yung iba pa pong mga gulay. Okay, so based po sa aming monitoring, kasi po nagmo-monitor din po ang Consumer Affairs kasama po ng Agribusiness Marketing Services unit po ng DA ng mga presyo at as well as yung mga supply po natin. Nakikita po naman natin for the past few weeks and months po ay adequate po ang supply ng ating mga agri-products, particularly po yung sa sibuyas. Alam po natin ang sibuyas ngayon ay anihan din po sa Nueva Ecija. Nagpunta nga po kami doon nitong nakaraang linggo at nakita po namin na maganda po ang projection natin ng supply for this year. Sa palay din po, nakita po natin ng presidente na pumunta po ng Candaba last weekend at nakita naman po natin na anihan na rin po ngayon at yung epekto niya ay nararamdaman na natin dahil bumaba po ng medyo malaki, no? Yung ating presyo ng bigas sa merkado. So nakikita po naman natin sa projection natin na although nitong mga nakaraang linggo ay merong pagbaba po ng supply base po sa pagmamonitor natin sa mga trading post ng gulay, nakikita naman natin na medyo uma-average naman po siya. Hindi naman po siya cause for worry. At ginaranti naman po ng ating mga producers at mga farmers na meron pong sapat na supply sa mga susunod na linggo at buwan po. Okay, Asek, na-report po noong nakaraang araw na may oversupply ng ilang mga agricultural products po, no? Kagaya na po ng mga gulay sa Benguet at iba pang lugar sa bansa. Ano po yung ginagawang aksyon ngayon ng Department of Agriculture para itong oversupply na ito ay maranasan naman maging mura ang mabibili ng ating mga kababayan? Walang aming pong tanggapan ng AMAS, Agribusiness Marketing Services, kasama po ng ating mga division, mga Agribusiness Marketing Assistance Division sa mga regional offices, ay tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating mga farmer cooperatives and associations po. Nililink po namin sila sa mga buyers, mga institutional buyers, sa mga orders through our Kadiwa and of course yung ating mga sa logistical support po kami po yung tumutulong para i-transport sila yung mga gulay na ito para po naman na pagka ito may mga reported na oversupply po sa amin, nililink po namin agad sa mga buyers. So katunayan nga po dito sa ating DA CAR Regional Office sa Cordillera, sila po ay puspusang nakikipag-ugnayan sa iba pong mga DA regional offices katulad ng Region 1, 3, NCR, and 4 para po matransport agad at maibenta yung mga, lalo na po itong mga highland vegetables na po na ito. Particularly nitong January kasi nga po nagkaroon ng parang malaking supply ng
cabbage and pechay and also carrots from uh, the Cordillera. So agad po namin itong na-connect at maganda naman po at successful po ang paglilinkage namin ng mga gulay na to sa ating mga mamimili. At sigurado po nung naibenta po ito, talagang mura naman po, pero hindi naman po ito medyo lugi sa ating mga farmers. At least po naibenta po nila ang karamihan ng kanilang mga produkto. Ayun nga po yung katanungan ng ating mga kabayan, ASEC, bakit daw po na kahit minsan maraming supply, gaya ng balita na may oversupply pa rin ng mga gulay, mataas pa rin po yung presyo sa mga palengke? Well, i-consider po natin, syempre marami rin pong gastos sa pag-transport, no? Logistical, syempre pagka kayo po ay magta-transport ng ganitong klaseng mga produce, syempre may gasolina yan, may pahinante yan, may toll. Kumbaga, madadagdag po talaga yun sa cost kahit na po sabihin natin na mabili yun sa farm gate price ng 30 to 40 pesos. Dodoble po talaga siya pagdating sa mga palengke. So, marami pang ibang factors, pero yun po yung nakikita naming unang-unang dahilan kung bakit po kumbaga hindi ganoon kababa yung presyo kung kumpara kung saan mo po siya kukunin. Kaya nga po yun, may mga interventions po ang DA para po maibsan or kumbaga mapababa po yung presyo by providing subsidies or kami na po mismo yung magta-transport para naman po pagdating sa merkado o sa mga markets natin ay hindi po ganun kataas yung ating bilihin. Ako, malaking bagay po yan na ASEC Guevara. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Si Dayan Kirer po ito. Speaking about, good morning po, ma'am. Speaking about programs and interventions po, bilang Assistant Secretary po for Consumer Affairs Attorney, ano po yung mga serbisyong ibinibigay pa po ng inyo pong tanggapan sa ating pong mga kababayan, ma'am? Well, ang aming office, ang Consumer Affairs, kasama nga po ng AMAS at pati po yung aming mga regional office through the Agribusiness Marketing Assistance Division. We are currently monitoring and of course giving as much as in mga programs natin to help shorten the linkage from farmer to our consumers. So, meron po tayong Kadiwa program, meron po tayong yung YFC program natin o yung pagbibigay po natin ng mga competition para sa mga batang agriculturist natin. Meron din po tayong Kadiwa Financial Grant. Of course, tuloy-tuloy po pa rin yung Kadiwa on Wheels natin, Kadiwa Retail Selling natin. And of course, yung ating programa with the President's Office of the President, yung Kadiwa ng Pangulo program. These are all meant to shorten nga po the linkage para po hindi masyado maraming patong-patong po yung pag-transport natin ng ating mga produce from the farm para po makarating po ito sa mga palengke, sa market ng mas mura kasi nga po ito ay tinulungan natin na mas direkta na makakuha yung ating mga consumers sa mga farmers. Well, talking about Kadiwa, ano po ma'am, saan po ba lugar may Kadiwa centers? At ano pa po yung mga plano po ng gobyerno po dito para po maging sustainable po itong Kadiwa? ASEC. As of now, meron po tayong 249 regular Kadiwa. Ibig sabihin, ito po ay bukas araw-araw. Marami po tayong mga pop-up stores, Kadiwa on Wheels, mga Kadiwa by request po na nire-request po sa atin ng mga private public organizations. Tayo naman po ay nakikipag-link sa ating mga farmer cooperative associations para sila po yung magbenta po doon at mabili po ito ng ating mamimili ng mas mura dahil direkta ng po ito from our farmers. So, itong Kadiwa program naman ay yun nga po, lalo na po yung sa Kadiwa ng Pangulo po natin pag meron po tayong ugnayan sa DTI, DSWD, DOLE, itulong-tulong po ito para makapagbigay din po tayo ng mga suporta din sa ating farmers. At syempre, yung ating mga mamimili ay
direkta na po sila makakabili na mas mura dito sa mga kadiwa centers nila. Ayun. Well, marami-rami po. Nabanggit nyo, no, 249 na yung Opo. may regular schedule na kadiwa. Pero may mga bagong bubuksang kadiwa center po ba sa mga iba pang lugar sa bansa? Meron. Go ahead po, ma'am. Meron pong mga nag-express po ng kanilang intent or meron pong mga nag-a-apply ngayon para ma-accredit po sila as kadiwa sellers, kadiwa centers. So ngayon po yun nga po ang binabalak po namin ngayon ay i-relaunch sana siya para mas mapaganda po, mas mapabilis. At syempre mas maparami po ang seleksyon na mabibili natin sa kadiwa centers. At syempre, pag ganito po yung nangyari, hindi lang po yung mamimili ang matutuwa. Syempre, ang gusto po talaga natin makita ay yung mga farmers po natin. Yung talagang makinabang dito sa sa i-relaunch natin yung kadiwa. Para naman po yung kita. Kasi yun po yung nagreklamo. Talagang sila po kasi yung talagang gusto nating suportahan dahil nga po gusto natin ay tuloy-tuloy po yung pag-produce nila o yung pagtatanim nila at pagbibigay nila sa atin ng pagkain at mga agri-products na to. Dahil pag hindi po sila, syempre, pag di natin sila susuportahan, syempre hindi na po sila, mahirapan po tayo in terms of supply and production. So yun po yung parang pinaka-goal natin is that we have to ensure that our farmers, our fisher folk, and our yung po mga stakeholders na agri ay talagang meron po silang sa kanila po talaga magre-redound yung benefits nitong ating mga Oo, mas malaki dapat ang maiuwi po nilang kita sa kanilang pamilya. Ito, Asek, maiba naman po ako. Bilang OIC naman po ng PhilFIDA o yung Philippine Fiber Industry Development Authority, ano po yung mga programang nakalinya para po sa pagpaunlad po ng ating fiber industry, ma'am? Well, ang PhilFIDA kasi, we handle the production support and all the extension services for production and propagation of our Philippine fibers, particularly, syempre, ang number one natin, yung abaka, we have cotton, we have pinya, we have silk. So, ang ginagawa po natin ngayon, ang nakalinya po natin mga programa, syempre, meron po yung pagbibigay natin ng mga farm inputs, mga machines, para po mas mapadali ang production, lalo na po sa abaka kasi nga po mahirap pong mag-harvest na abaka kung tutuusin talaga. So we're really trying our best to give our farmers some sort of machine na medyo mas portable sana at mas maganda yung yield nila in terms of pag-harvest nila ng abaka. Sa cotton naman po, we have currently yung pagtatanim natin, meron tayong mga nabili na BT cotton. Mas resilient po ito sa diseases and dun po sa infestation ng bollworm. So we're hopeful that this will help increase the production also. Sa pinya rin po, meron tayong mga pagbibigay ng mga farm inputs sa mga seedlings sa ating mga farmers na nag-harvest ng ating maganda at rich, culturally rich na pinya. And also for our silk and sericulture production, meron din po tayong mga inputs dyan for this year. Alright, well maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara mula po sa Department of Agriculture, ASEC. Salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.